Kumusta mga brad? Sa ngayon nga po, ang dami na namang mga bagong motor ang nagsilabasan. Halos lahat na yata ang mga motorcycle brand may kanya-kanyang entry. Yan nga po ay dahil sa isang motorcycle festival na ginaganap taon-taon. Diyan nga po sa event na yan, puro mga bagong muka ng motor ang pinapakita nila. Kaya karamihan sa mga taong pupunta dyan, mga motorcycle enthusiast talaga. Gusto lang nila makakita ng mga bagong motor. Pero ang totoo talaga dyan, yung mga model yung pinunta nila. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, halos nga po lahat ng mga bagong motor na ipinakita nila ang popogi talaga. Isa na nga po dito yung brand na Zontes. Ang brand nga po na ito ay isang Chinese brand. Yes po, nanggaling po siya sa China. Kung dati nga po hindi ganun kaganda yung reputasyon ng Chinese brand sa mga buyer at sa mga tao, ngayon ibang iba na. Pagdating kasi sa design at quality, sumasabay na rin siya sa mga top brand. At doon nga po sa ginanap na motorcycle show, nagpakita na naman sila ng mga ganito kagwapong motor. Pero ang pag-uusapan lamang natin ay itong Zontes 501G. Isa na namang gwapong ADV scooter. Kung titignan mo nga siya, hindi mo talaga akalain na siya ay made in China. Kasi yung pagkakabuo sa kanya, malupit talaga. Actually, yung motor nga po na ito ay meron pong series. Ang 501 series. Nandiyan ang K501, 501A, 501H, at syempre itong 501G. Kahit magkaiba man sila ng apelyido, isa lang ang sigurado, lahat sila gwapo. Okay. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano nga bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Zontes 501G na mayroong 491 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, fuel injected, at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa mayroong 47.6 horsepower at 7,500 RPM, 53 Nm of torque at 5,500 RPM. At dahil nga po kadalabas pa lamang sa motor na ito, wala po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Ang kanyang tangke, wala din po tayong idea, hindi po nila sinabi. Ang sukat ng kanyang gulong, 120/70/17 sa harap at 160/60/15 naman sa likuran. Hindi ko lang sure kung naka-tubeless ba siya, kasi nga rim set po yung gamit niya. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-dual disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Katulad nga po ng inaasahan, ito po ay naka-dual channel ABS. Pero kung tatanga-tanga ka, semplang ka pa din. Mapunta na nga po tayo sa iba pa niya mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Ang kanyang gauge panel, syempre naka TFT display. At dahil nga po adventure scooter ang motor na ito, meron din po siyang TCS or yung traction control system, na kung sakaling dumaan ka nga po sa isang urbada at madulas na kalsada, kusa nga pong mag-adjust yung gulong mo sa likuran para hindi ka sumemplang. Pero kung sumemplang ka pa din, katangahan mo na yun. So bali, ang motor nga po na ito ay mayroon din pong camera. Yes po, may ganun po siyang features. Para kung sakaling gusto mong mag-record habang nagdadrive, very convenient na lang. Pero kung iba din na drive mo, wag mo nang i-record. Delikado yun, brad. Pero ito, kahit i-record mo, hindi delikado. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng inverted fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na may baso, na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Ano brad, bitin ka? O ito pa, isa pa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanya lagay ng istalyon. At syempre, meron siyang ganun. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang, wala po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse, pero kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment.
So therefore ang motor na ito kahit papano recommended. Bale ang motor nga po na ito ay magiging available na daw next year. Kaso lang hindi pa po nila ina-announce yung kanyang presyo. At kung magtatanong naman kayo kung ilalabas ba ito sa Pilipinas, syempre naman, hindi ko alam. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gusto kong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.